Magandang sa ating lahat. Para nag-iwan na yata ako dito. Okay po. Dito po sa gospel dating na linggo, may 5 bagay po tayong makikita na tinuturo ng ating simbahan. Ano po? Ay, sorry, ang limit pala. Ang una po, sige, tandaan na lang po natin. Number 1, ang upo natin, o sinasabi ng gospel, ang habag ni Jesus at ang pangangailangan ng mga pastol o sa mga pastol. Sinasabi sa Mateo 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Yung pagkahabag ni Jesus. Ano yung tinutukoy ng katekismo na ang misyon ni Jesus ay umilo sa pagliligtas sa tao mula sa espiritual at pisikal na kapahamakan. Hindi lamang tayo niligtas sa pisikal, kundi sa spiritual being. Ang kanyang habang ang nagtulak sa kanya na magtatag ng struktura na hindi maiwang walang pastor ang kanyang kawan. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, siya yung mabuting pastor na may pag naliligaw ay hinahanap yung isang naliligaw. Ang sinasabi ng katekismo, 857, itinuturo ng katekismo na ang simbahan ay apostolika dahil ito ay itinayo sa pamamagitan ng mga apostol. Ang habag ni Jesus ay nagpapatuloy sa simbahan ngayon sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga dinalumong na lupa. Pag sinabing dinalumong na lupa, tayong mga binyaya. Ang sabi ng katekismo, ang simbahan ay apostolika. Mga kapatid, merong 4 na katangian ang simbahan. Ano po yung 4 na katangian ng simbahan? The church is holy, 1, apostolic, and Catholic. Pag sinabing holy, banal, sapagkat si Kristo na nagtatag ng simbahan ay banal. Bakit isa? Sapagkat nag-iisa si Kristo na nagtatag ng simbahan. Bakit apostolic? Sapagkat ang simbahan ay pinagpatuloy ng mga apostol. Kaya nga, di ba, sinugo silang sa pagsusugo sa atin, di ba? And then, kung sinabing Catholic, when you say Catholic, pangkalahatan, universal. O, yan po, tandaan po natin sa katekismo. May 4 na katangian ang simbahan. Ang simbahan ay banal, ang simbahan ay iisa, ang simbahan ay apostolika, at ang simbahan ay katolika. Ano po? Yun po ay hindi nababagong turo ng simbahan. Kasi namin, ano ang 4 na katangian ng simbahan? Yung po yung mga kasagutan. Ano po? Ngayon, ano namang sinasabi ng CCC 1503? Ang habag ni Kristo sa mga may sakit at nahihirapan ay isang tanda na ang Diyos ay ginagawa ng kanyang kaya. Ang habag na ito ay naging tatak ng misyon ng mga apostol. Ano po? Kaya nasabi ni Ate Bessie kanina, hindi lang pinili at tayo meron tayo misyon. Ano po? Kaya nga yung mga alagad, binigyan din ni Jesus na misyon. At sa ating panahon, tayo, bilang mga binyagan, ay meron din misyon dito sa mundo ito. Pangalawa, ang panalangin para sa mga okasyon. Ito po napakahalaga nito, sapagkat sa panahon natin ngayon, iilan na yung mga pumapasok sa buhay religyoso at religyosa. Sinasabi dito, idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magdala siya ng mga manggagawa. Diba? Sagana ang aanihin, ngunit kulang sa mga manggagawa. Ano po sinasabi ng katekismo? Sa bahagi ng katekismo tungkol sa panalangin, binibigyan din ang mga panalangin na may kapangyarihang bumubo sa kasaysayan, kalooban at tao. Ang pagdarasal para sa bukasyon ay isang utos ni Jesus dahil ang bukasyon ay isang biyaya ng Diyos. Hindi isang karaniwang trabaho na pinapasukan lamang. Ang Diyos ang nagtatag, ngunit ang simbahan ay dapat gumana
Ibig sabihin, dapat yung panalangin natin sa bukasyon ay patuloy. Hindi lang siya ginagawa pag operation man. Dapat ito sa ating mga Katoliko ay patuloy natin ginagawa na magkaroon ng mga naglilingkod sa pagiging ari, pagiging madre, religiyoso at religyosa. Ano po? Yung po yung sinasabi, ang panalangin para sa bukasyon. Pangatlo po na sinasabi sa Ebanghelyo, ang misteryo ng 12 o yung tinatawag na apostolic succession. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan. Anong sinasabi ng CCC 551? Mula sa simula ng kanyang pampublikong pamumuhay, pumili si Jesus ng mga lalaki upang makasama niya at makabahagi sa kanyang misyon. Pumili si Jesus ng kanyang mga nakabahagi at katulong sa kanyang misyon. Ngunit sabi niya, hindi lamang natapos doon. Ang 12 alagad ay sumisimbolo gaya ng po binanggit. Ito po yung main reason kung bakit 12. Yung 12 alagad ay sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Sinabi naman po ni Brother Manny, sino yung 12 yan? Ano po? Na nagmamahulugan ng simbahan ay nagpapatuloy at katuparan ng bayan ng Diyos. Simula kay Jesus, pumili siya ng 12 kanyang mga kahagili ng kanyang misyon, sa misyon. Tayo rin po, di ba? Hindi na naputol yung apostolic succession na yun. Sapagkat, di ba, nabanggit ng aking mga kasama kanina, na si Pedro, di ba, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo mo ang aking simbahan. Siya ang binigyan ng pinagkatiwalaan ng Diyos upang mamahala sa kanyang simbahan. At simula kay San Pedro hanggang ngayon sa ating present po, hindi po yun naputol. Dire-diretso. Kaya tayo ang simbahan na mula kay Pedro hanggang sino pa ngayon? Si Pope Francis, si Pope Leo, hindi siya naputol from St. Peter to Pope Leo. Ano po? Kaya po, yun yung sinasabi na apostolic succession. Anong sinasabi dito? Iba pumili ng 12 upang magpatuloy ng misyon. Sa atin sa panahon natin ngayon, di ba, tayo bilang kalingkod ng simbahan, dapat tayo ay pumipili din ng susunod sa atin. Upang maipagpatuloy yung misyon ng simbahan. Alam niyo po, kami mga katekista ay natutuwa. At ako sa sarili ko, nagulat din ako. Sapagkat kami po, marami naman po sa amin, hindi naman po sa inyo ay mga senior citizen na pag binibigyan mo ng assignment, pagturo kayo sa second floor at third floor, ayoko, ground floor na lang ako. Alam niyo po, kami po ay may 14 na bagong katekista na ang babaka. Yung iba na andito, makikilala niyo yun sa 21 kasi meron po kami sending ko. Alam niyo, natutuwa kami doon sa mga bata kasi ang gagaling nila, meron doon yung best demo galing sa parokya natin. Yung third honor, yung second honor galing sa parokya natin. Ano? Sabi nga namin, sabi ko, magkasosya tayo marami. Kasi nilakad ko sa 21, hindi ko na kami kasya sa isang sasakyan. Dalawa na yung nilakad ko sa sasakyan. Eh, di doble ng bayan. Pero nakakatuwa kasi nga, yung sinasabi na yung mission natin ay dapat, di ba, si Tita Jola, lagi ko yung kamusta. Sabi niya, tayo lang dito sa mundo, hindi lang tayo lagi natin dito eh. Dapat tayo yung umukuha ng ating mga kahalili. Alam niyo po kanina, doon sa ating DSP, doon sa Diocesan Synod, lahat ng speaker, bago. Kasi nga, kung hindi tayo mag-develop, kung hindi tayo susubok, kung hindi natin susubukan, wala. Hindi, kumbaga, patanda tayo eh, sino susunod sa atin. Kaya ngayon mga kabataan,
Huwag natin susungitan. No? Dapat natin i-encourage sila na magpatuloy sa paglilingkod sa simbahan. Sa gayon, yung misyon natin, no, ay ipagpatuloy ng susunod na henerasyon. Ano po yan? Marami dito sa mga tagapong, ilan yung bago na isa dito sa punta? Ilan kayo na yan? Bilang yung apat. Makasabihin ng mga senior catechists, kung na kami, mga bata na lang. Ay, wala tuloy kung pwede mag-retire. No? Okay, ika-apat na makikita natin sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng mga sakramento at pagpapagaling. Pinagaling, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga ketone. Ano sinasabi ng katekismo? Sinasabi ng katekismo na pinahagi ni Kristo ang kanyang ministeryo sa pagpapagaling sa kanyang mga alagad. Ang utos na ito ay patuloy ni sinasiwa na simbahan sa pamamagitan ng mga panalangin partikular sa pamamagitan ng sakramento, ng pagpapahid, ng dali sa mga may sakit. Saan? Sa mga may sakit. Anointing of the sick. Ano po? Ang pagpapagaling na ito ay hindi lang pisikal, kundi alipin, ibalik ang tao sa spiritual na ugnayan sa Diyos. Alam niyo po dito, si Ate Peggy, yung po ay saksi na yung mga dinadalaw ng pari ay talaga namang gumagaling. No, kahit siya gumaling din na pasasama. Sabi mo na nararamdaman naman, sinishare naman natin. No, paano wala, pasasama. Ay, ano po, talagang yung ikapitong sakramento na yun, yung pagpapahid ng isang masakit, ay napaka-epektibo. Alam niyo, meron kami isang katikista, tumawag, brother, magpapasikot po ako, ay sinong isisikot? Yung anak ko kung dami sa kristana sa ospital, bakit nasisikot ko? Ay ilang araw ko nakampay, hindi po ma-operahan. Nasa CTH, anak ko si Stella. Pwede po mag-isip ko. Kasi ko, hindi naman malungha. Malungha ba? Hindi. Pero sabi niya, naniniwala po ako na pag itinalog ng pari, ito po ay paputuloy. Yung sabi niya, at tanong ko kasi, anong sakit, bakit ipasisip ko? Kasi yung isipan natin pag nagpasipol, hindi pa rin minsan nawawala, ay, pwede pa po pagbukas. Urgent na po ba? Pero kagandahan po kay Padre Eric ngayon, pag nagsabing siko, ihanda na natin sa sasakyan. Right? Pag sinabi mo ngayon, at available ng oras niya, sasabihin, ngayon na po, dahil sandali wala kang sasakyan. Ganun kabilis pag nagsikol sa kanya, kahit is oras ng gabi. Ano? Kaya po, yun po yun, totoo yun yung pagpapagaling dun sa mga may sakit. No? Yun naman yung intention doon. Kaya pwede na dahil ng Padre para ipadalanan yung may sakit na nagumaling mo. Patuloy ako doon sa katekista. Ano? Padre, ay anak doon ng katekista. Ay nadalaw na hindi ako. Parang 16 years old ko. 16, ano? Ay nasa hospital ko, di ako na. Pinalo ng Padre. Ang ginawa ko sa bata, nag-umpisa yung bata. Pinahirap din ang kalis. Aba, sabi yung ina, brother, ilang bukas na opera yung anak ko. Hindi, bilang talo nag-aantay, ay hindi ma-operahan. Ay dito pa yung makakalang ng Padre, kung si Padre lang palang sagot, Padre yung anak ko ay ma-operahan. Tama po yun. Kasi nga, yung paniniwala ng ina, no, na kinakailangan madalo ng Padre para napatuloy yung operation. Ay natuloy yung operation the following day. At tuwa yung ina, dahil natuloy yung operation ng kanyang anak. Yun. Kaya nga po, yung pagpapagaling, ang sabi na hindi lamang physical, kundi spiritual yung pagpapagaling. Okay po. Ito yung number 5 mention. Interesting po ito. Lahat naman interesado, pero may mga topic dito sa 5 na magbibigay attention sa atin. Tinanggap ninyo ng walang bayan, ibigay ninyo ng walang bayan. Anong sinasabi ng CCC 21:21? Ang talatang ito ay pangunahing pagkaya ng simbahan laban sa kasalanan ng simony o simonya. Ano ba yung simony?
Halimbawa, sabi mo papalaspas, bili po kayo ng palaspas na bless na po ito. Yung nauna yung blessing bago ibinenta. Halimbawa, yung mga santo, sinabi sa inyo, ay napag-blessan ko lang po yan, murang-mura lang po. Nauna yung blessing, kaysa doon sa yung pagbebenta ng mga religious item na nabibisyon na. Bawal po yun. Ang tawag ko doon ay simony. No. Kaya manigin yung palaspas na ibinenta na sabi, bless na po yan, huwag yun na po pag-bless kay ate. Tinaas ko lang po yung kanina doon sa may port na maligayang village. Ano ba yun? Ay simony. No, nauna yung pag-bless kayo tapos ibinenta. No. Pagbebenta ng mga religious item. Ano po? Nagbibendisyon na. Nauna yung pagbibendisyon bago bibigyan. Pangalawa, pagbibigay ng suwod upang magkaroon ng posisyon sa simbahan. Yun po ay simony. Simony pa rin yun. O ano pa? No? Okay. Pagbebenta ng sakramento. Ito lagi mo panibigay ng ating mga parishioner. Magkano po bayad sa kanya? Brother, may special binya. Magbabayad na naman po kami. Lagi gano'n. Ay gusto ko i-Wednesday. Special po. Meron po bang special na binya? By brother, lahat ng binya special. Ay meron po special na kasal. Lahat po ng kasal special. Yun yung pagkakamali natin bilang mga Katoliko na pinipresyon natin yung sakramento. No? Father, bibili ko ng 10,000 para sabihin ng aking masasingit. Binigay na natin. Okay, kasi lahat yun. No? Dahil ibinibigay ko, you may depression yung sakramento. Which is ang sinasabi ng simbahan. Tinuturo ng katekismo na ang biyaya ng Diyos ay libreng regalo. Kaya naman, ang mga ministro ng simbahan, ang mga lay minister, ay hindi kayo yung mga pari ng mga obispo. Ang mga ministro ng simbahan ay tinatawag na maglingkod na may pusong bukas pada ng walang motibo ng pansariling kapakinabang o pagpapayaman. Pero may sinasabi din ng katekismo ng simbahan, 21-22, yung kasunod nun, na ang pagkabalit tinuturo ng katekismo na ang mga kapat ay may obligasyong kuskusan ang mga material na pangangailangan ng simbahan at ng mga ministro nito. Ang mga sakramento mismo ay hindi kailangan maaaring lagyan na presyo. Ano po? Kaya nga po, tandaan po natin na ang sakramento, ang bayad, hindi naman po yung bayad, yun po ay donasyon. O ang term na ginagamit sa simbahan ay stipend. Stipend. Tandaan po nyo ito, no? Yung stipend ay iba saan? Sa bagay. No? Anong pagkakaiba ng simony sa donasyon o stipend? Pag simony, pag nilibeta mo nga yung may katapat na halaga yung sakramento. Pero pag sinabing stipend, kung ano yung kusang o ngayon, ang tanong ay brother, bakit yung niya, di ba magdaan? Brother, medyo kasal, 3-5. Bakit yung patay, pag-blessing, 500. At yung patay, pag-misa, 1,000. Ano yung tawag ko? Stipend. Pero, kung ang pamilya ay walang kakayanan na magbigay ng amount na sinasabi ng simbahan, pwede siya hindi magbigay. Anong sinasabi ng simbahan? Ang sakramento ay libre. Pag piniresyohan ng sakramento, yun ay pananagutan nila kanino? Hindi pala nila. Pananagutan natin sa Diyos. Kaya na may
tinatawag sa simbahan na gratis. Ano yung gratis? Ito yung wala kang maibibigay sa simbahan, pero hindi dapat ito maging handa para anak mo ay mabigyanan, para anak mo ay ma-first communion, makumpilan, para tumanggap ka sa panekto ng isa. Pag walang maibigay, sabihin niyo sa opisina, Sister, pwede po bang libre? Pag naman sinabi niyo sa pari, hindi naman sasabihin, hindi po pwede. Sapagkat may sinasabi sa simbahan na gratis. Ibig sabihin, wala ibigay na stipend o donasyon sa simbahan. Ano po? Maliwanag po yun. Bakit pa meron ka? Kasi nga, ano sinabi? Para matustusan ang pangangailangan ng simbahan. Yun naman po yung mga donasyong ibinibigay, yung love offering, yung mass intention, yun naman po ay hindi po yung lahat na pupunta sa parokya. For example, nagpabinyan po tayo ng ako. Yun po ay may certain percentage na mapupunta doon sa parish priest, doon sa minister, sa diocese. Nagre-review po tayo ng percentage na dinadala sa chancery office. Hindi po yun na pupunta doon sa lahat doon sa minister. Even po yung mga mass donations po ninyo, yung mass intention, yun po ay pumapasok sa simbahan. At may certain amount ng po na ibibigay para doon sa mga minister. Ano po? Kaya po, ipaliwanag po din sa ating mga kasama. Halimbawa, ay sister, gusto ko pong magpakasal. Ay wala po kaming 3-5. Ay pwede po kayong makasal. Abay, pwede. No. Tapos after no, may handali ng baboy. Yun yung naman yung nagiging consequence nun. Hindi nagbayad sa ganyan. Bago, nandoon sa Davis, nasa linya ako. Pero, parang hindi yan ang makatotohanan yung sinasabi na walang pagbigay. Alam niyo po, tama naman po. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, ako may natutuwa sa city government din. Sa parokya natin, ay bukas ay fiestahan sa barangay, sa kapitbahay natin. Ang sponsorship ay 25, ang bibigyan siyam na. Lalo nagkakalama kami sa ibang barangay, uy, hindi mapabigay sa barangay ng libo. Sagot ni Vice, ay siyam talaga, wala nang nadagdag. Sayang libre na. May mas wedding sa 26. Ngayon, ang swerte ng mga nasa mass wedding, anong binibigyan ng kasama sa mass wedding na sponsor ni Mayor? Damit lang. Ang aras, ang sinsing, ang belo, ang tutol, ang tanda, ang entourage, planchado. Hindi kayo. Abay ito sa isip namin ng mass wedding, ang ingay. Ayun po kayo po, kasama pa rin. Tingin ko pero ito yun, doon sa GC namin talagang, ayun yung inututuwa ko, yung mga napasukat ng singsay, mali ang sukat ko, bumalik kayo dito. Kapag pinasukatan doon ay kalikot, tatapay ka na. Ay di ba din na naman. Yung actually yun ay 15, hindi lang nakakuha ng death certificate yung isa. Kasi hindi nakakuha. Walang nakuha. Kaya 14 lang ang matutuloy. Pero, ay natutunan. Ay pag-uwi pa doon, may pakikim pa. Tsaka ilang may electric pang bitbit ay patati doon. Kaya bitago kayo sa 26, ang handaan ko sa October 4 kaya. Pero kung sino kasal sa pati, o napunta tayo sa Biblia sa... Kaya sa susunod, pagka po kayo yung mga kilala, depende sa sipag ng mga konsihala sa kanyang mga nagre-request. Sa Vice Mayor's Office, sa Mayor's Office. Actually, hindi lang naman sa atin. Even yung ibang senta,
Pero then is concerned ito kasi i-offer pera. Ay malaking bagay na para sa ating mga Katoliko. No? Basta kalagpag magkano ang kasal sa kanila. Reservation ka 10,000. Sabi ko rin sa nagpalisan, may ano kasama sa 10,000? Ay ano ka lang po yun? Ayun kaya, hindi ko kasama kami po ang pagkakana. Kasi tayo, nung mapay sa mga gusto yung mahabang na ka, hindi na. Pero, pero na, kaya sa akin yan. Ayun na po. Kasi meron nag-request sa marriage, kasi nagkakasal, hindi na lang po magkano reservation. Kaya, depende sa mas. Yun din ang naging problema sa akin. Ano sa ilaw, sinong kwarta. Kaya minsan yung problema nasa sa atin na yung mga nasa simbahan. Kasi lahat ng bagay, pero preparation na ay which is hindi yan ang tinuturo ng simbahan. Na dapat ay doon po. Pagka po kayo hindi makakilala na gusto mo pamilya, first communion, magpakasal, nang walang kapasilahan, papuntahin sa simbahan. Pag sinabing, sino may sabi, yung katekista ko. Ako yung malinaw yung sinuturo ng katekismo ng simbahan. Dapat ay, ang grasya ng Diyos ay libre at walang bayad. Now, alam nyo, mahaba na yung aking sharing, pero ito po yung magaganda sa mga siguro, hindi natin alam kung kailan. Pero yun po yung sinegalo namin na Ate stewardship. Sa susunod ng mga panahon, lahat ng sakramento, wala nang stipend. Wala na po. Pero tuturuan ang tao na magbigay sa simbahan. Yung pusang loob na pagbibigay. Yung pusang loob na pagbibigay. Alam niyo po, meron sa parokya, sa Binyan, sa Risen Lord, ang Binyan nila walang stipend. Walang stipend. Walang fixed amount na ibigay. Ano ginagawa nila? Sinimulan nila sa Binyan. Kinukwento ng mga biyako nila ng Panginoon. Alam niyo po, pag nagbigay sila ng sobre, bilang donasyon, yung natatanggap nila ay mas higit pa doon sa ibigay na certain amount na dapat ibigay sa Binyan. Kaya yung mga wala, nakocover na doon mga nagbigay ng report. Darating po ang pagkakataon na lang ng sakramento ay wala na ibigay na amount sa simbahan. Pero unahin po na ang mga tao ay usap loob naman na magbigay. At darating po ang pagkakataon na yung mga paskol natin, yung mga pari, ay pare-pareho na ang allowance na tatanggapin. Ano po? Ang assistant po ngayon, ang allowance po nila ay 15. Naman. No? Ang Paris Place na iba. Pero darating po yung pagkakataon na magpapare-pareho na sa District 1. Kung pa rin yung District 4, pagkakataon sa District 4. O, sa District 4, puro prutas, puro bigas. Ang mga offer. Dahil po pala sa District 1. Darating po yung pagkakataon na dalawa yung magiging sistema natin sa simbahan. O, kaya po, din po, tandaan po natin, ano sabi sa huling pagbasa, kayo tumanggap ng walang bayad at ibigay ng walang bayad. No. Pero totoo po yun, once na kayo ay magbigay, once na kayo ay usap na kung magbigay, bumabalik. Bumabalik. Kami po mga katekista, ang dami po namin sinusuporta ang mga ministry, UCG, NNB, UCG, MBG, NNB, yung mga pumunod nila sa
nagagaling. Pero kahit saan mo siya nagagaling, hindi kami nawawala. Huwag nyo itanong mga budget ang pondo namin. Pero yung totoo po yun, once na magbigay tayo, hindi tayo marami tayo. Binaban ko. Salamat po